Celine POV. Lumipas sa mga araw at linggo, nakilala ko na rin ang asawa ni Ma'am Janine na si Sir Alfredo. Hindi naman to palakibo, kaya hindi naman ako nakakaramdam ng anumang pagkatakot dito. Tangi ang dalawang kambal lang talagang masusungit at nakakatakot. Di ko mapigilan ng manginig sa tuwing kinatawag ako ng mga to. Pero laking pasalamat ko naman at hindi sila nananakit. Si Senyorita Doreen kasi masyadong matinis kung magsalita at para bang ang arte nito. Palagi rin nakatingin mula ulo hanggang paa. Ni ayaw din ito madikitan. Si Senyorita Donita naman, napakaseryoso at ang sungit kung magsalita. Kahit sa paraan ng tingin, akala mo laging galit. Pero napapansin ko naman na mabait ang mga to kapag ang mag-asawang kaharap at kausap. Sadyang iba lang talaga siguro ugaling to sa aming mga kasambahay. Bigla ko napangiwi ng biglaan akong bumangon mula sa pagkakaupo sa sahig. Katatapos ko lang linisin ang sulok ng kwarto ng dalawang kambal. Pinalitan ko na rin lahat ng curtains at bedsheets ng mga to. Malinis na rin ang banyo at dressing area. Pinunasan ko na rin ang mga dapat punasan. Tagaktak ang pawis ko sa noo at ramdam kong pawis na rin ang katawan ko. Hindi ko naman kasi binubuksan ang aircon sa tuwing naglilinis ako. Baka masinghalan pa ako ng dalawang kambal. Nag-iingat pa naman ako na huwag makagawa ng mga bagay ni kakagalit na mga ito. Nang masiguradong malinis na lahat, kinuha ko maruruming damit ng mga to kasama ang bedsheet at curtains. Ako din kasi naglalaban ng mga yon. Laking pasalamat ko nga't madalas wala ang dalawang kambal at kapag nandito to sa mansyon, kung ano-ano lang ay pinag-uutos. Ang sakit kaya sa tuhod ka babalik-balik sa itaas. Ang dami pa namang hagdan ang dadaanan bago marating ang kwarto ng mga to. Iha, bigla ko napalingon. Nanay Len, bakit po? Lumapit to sa akin. Ayos ka lang ba dyan? Tulungan na nga. Okay lang po ko, Nanay Len. Konti lang naman po ito at saka ngumiti. Hinaplos naman itong buhok. O siya, pagkatapos mo dyan, kumain ka na. May niluto kong pansit bihon. Alam kong paborito mo yon. Bigla yata naglahong pagod ko sa narinig. Simula kasi na matikman kong pansit bihon na niluto nito. Naging paborito ko na yon. Sige po, Nay. Lumipas ang isang oras. Pagkatapos kong maglaba, agad akong tumungo sa kusina. Kaagad ko nilantakan ng pansit bihon at kumuha rin ako ng sliced bread at pinalaman na ng itlog na pinirito. Hindi mailalarawan sa mukha kong kasiyahan. Masasabi ko talaga na tuwang-tuwa ako kapag pagkain ng pinag-uusapan. Pansin ko nga na tumaba-taba na ako. Naging bilugan ng mga pangangatawan ko na dati lang parang walis tingting sa kapayatan. Si Nanay Len naman kasi madalas akong pinapakain. May mga junk food at chocolate din kasi ito na binibigay sa akin kaya sa gabi, pinanglibangan ko. Minsan nga nababahala ako at baka maging balyena naman ako sa kakakain. Pero hindi ko naman maiwasang hindi kumain. Ang sasarap eh. Alas 5 ng hapon, nagpapahinga ako sandali sa kwarto namin ni Nanay Len na may kumatok. Nay, Iha, pinapatawag ka ni Doña Janine. Bigla akong kinabahan. Buwan na rin ako naririto pero never akong pinatawag nito. Bakit daw po? Bumalatay sa mukha kong pagkatakot. May nagawa ba akong mali? Kinapik naman ako ni Nanay Len ng mahina sa balikat ko. Baka may sasabihin lang sa'yo. Huwag kang matakot, anak. Mukha namang may sasabihin o itatanong lang sa'yo si Doña Janine. Mailiwala sa mukha niya. Ibig sabihin hindi naman siya galit. Lalo't wala ka namang ginagawang masama. Ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Sabay ngiti nito. Doon naman ako nakahinga ng maluwag pero nandun pa rin ang kaba sa dibdib ko. Punta ka na? Nasa sala sila. Marahan akong tumango. Bigla kong nakagat ang ibabang labi ng makitang mag-asawang Di Silva. Magandang hapon po, Ma'am Janine. Sir Alfredo, sabay yuko ko. Upo ka, Celine. Yaya ni Ma'am Janine. Lihim ako nagpakawala ng buntong hininga. Pinatawag niyo raw po ako, ma'am. Tumango naman ito sa kangumiti. Tahimik lamang si Sir Alfredo, para bang priceless ditong isang ngiti. Mapapansin ditong pagiging stricto. Ganito din kayang anak nitong si Draco. May gusto kasi akong itanong si Celine. Bigla akong napatitig kay Ma'am Janine. Gusto mo bang makapag-aral? Bigla akong napatuwid ng upo. Napakurap-kurap ang mga mata. Ramdam ko rin ang paglakas ng tibok ng puso ko. Umawang ang labi ko. Ngunit hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kahit naman kasi gustuhin kong makapag-aral, wala akong sapat na pera. Sobrang ako natuwa na may sahod pa lang bawat serbisyo ko sa mansyon ng mga to. Buwan-buwan ay may nakukuha kong sahod at yun itinatabi ko lamang. Binabawasan ko lang ng konti pambili ng kakailanganin ko sa katawan. Wala po akong pangpaaral, ma'am. Instead na sagot ko, sabay yuko, ngumiti to sa akin. Kaya kita tinatanong dahil gusto kitang pag-aralin. Automatic kong napaangat ang tingin ko, nalalaki ang mga mata ko. Talaga po? Hindi ko na itagong sigla sa mukha ko.
Yes, at huwag mong isipin ang gastusin. Akong bahala sa lahat. Ang mahalaga makapag-aral ka. Biglang nanubig ang mga mata ko. Kinagat ko ng mariin ang ibabang labi ko. Baka hindi po kita mabayaran, ma'am. Wala kang babayaran, Celine. Libre lahat ng ito. Kusa ko tong inoffer sa'yo. Kaya wala kang dapat alalahanin. At saka itong ngumiti. Parang sinasakalang leg ko sa pinipigilang emosyon. Ang bait-bait nito. Salamat po, Ma'am Janine. Ang bait niyo po. Gumaralgal ang boses ko. Napayuko ako at nahihiya ako sa mag-asawa. Nakatitig kasi ang mga ito sa akin. Mabilis ko ring pinunasan ang mga luhang kumawala sa mga mata ko. Nilaro-laro ko na naman ang mga daliri ko. Napatingala ako nang tumabi ito sa akin. Mabait at masipag kang bata. Dapat lang makapag-aral ka. Hindi habang buhay magiging katulong ka na lang. Marami ka pang mararating sa buhay, Celine. Tumulo na naman tuloy ang luha ko. Sobrang bait nito. Hindi ko man lang ito naramdaman sa tinuring ng mga magulang. Paano po ba ako makakaganti sa kabutihan ninyo, Ma'am Janine? Na malisbis ang luha sa pisngi ko na kaagad kong pinalis. Umiling ito sa akin. Bigla kong niyakap si Nanay Len pagkarating sa loob ng kusina. Oh, bakit tuwang-tuwa ka? Nakangiti ito habang nakatitig sa mukha ko. Nay, gusto akong pag-aralin ni Ma'am Janine. Bigla na namang uminit ang gilid ng mga mata ko. Kita kong kasiglahan sa mukha ni Nanay Len. Hinaplos itong mukha ko. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa iyo, anak. Pumayag ka ba? Tanong nito. Mabilis akong tumango. Wala naman daw akong babayaran at siya na raw pong bahala. Basta maging mabuti lang daw po ako at mag-aral ng maayos. Marami pa raw akong mararating sa buhay at hindi daw po habang buhay ay magiging katulong ako. Nakagat ko ang ibabang labi sa pinipigilang luha. Ngunit napakurap ako na makita ko naluluha ito. Bigla ko nitong niyakap. Tama, anak. Marami kang mararating sa buhay at manatili lang ng kabutihan mo't malayong mararating mo. Mababait ang mga Di Silva, lalo na kung nakikita nila mapagkakatiwalaan ka. Kaya ang may papayo ko, gawin mong trabaho mo dito ng maayos at tsak kung patatapusin ka ni Doña Janine sa pag-aaral. Tumangutango ako. O bakit bigla ka nalungkot? Napansin agad itong pagbalatay sa mukha ko ng kalungkutan. Hindi ko pa po kasi alam kung alam na ng dalawang kambal, baka tumutol sila sa gusto ng mag-asawa. Mabilis tong umiling. Celine, walang magagawang dalawang kambal, kaya wala kang dapat ipag-alala. Baka magalit sila sa akin. Bigla ko nahintakutan sa isiping baka manakit ang mga to kapag nalamang papag-aralin ako ng mommy nila. Sa tingin ko, hindi naman sila makikialam, anak. Basta gawin mo lang ang trabaho mo sa kanila. Lalo na tapos na sila sa pag-aaral. May kanya-kanya na silang ginagawa sa buhay. Kaya tsak kung hindi ka nila papakialaman, nakagat ko naman ang ibabang labi. Paano po si, hindi ko maituloy ang sasabihin ko. Si, napakamot ako sa ulo. Si Sir Draco po, baka malaman niya. Mas lalo kung wala kang dapat ipag-alala sa kanya, Celine. Baka nga matuwa pa yun, lalo na't marami silang school na pag-aari. Kaya wala sa kanila kung may pag-aralin sila. Ang totoo niyan, may pinapamigay silang mga scholarships. Ganun po ba? Biglang naglahong pag-alala ko. Oo anak, ngayon pasukan na ba raw pag-aaralin? Opo nay, sasamahan niya raw po ako ngayong Lunes sa paaralan. Kakausapin daw po niyang head doon. Tumango naman ito. Hindi ko maipaliwanag ang saya sa isiping makakapag-aral na ako. Excited na ako matutong magbasa. Sa edad kong to, marahil mabilis din ako matuto. Draco POV. Ilang beses na yata ako nagpapabuntong hininga habang pinagmamasdan ng mga kababaihan na sumasayaw sa gitna ng stage. Wala naman sana kung balak pumunta sa club na to. Kung hindi lang kaarawan ng kaibigan ko si Kevin. Masyado tong makulit kaya naman napilitan akong pumunta dito. At hindi ko inasahan na may mga babae itong kukunin para sumayaw sa harapan namin. Napapikit ako dahil sa hiyawan ng mga bisita nito. Halos lahat kabinataan at mga kadagalahan. At dahil nasa Singapore ako, hindi uso sa mga babae ditong pakipot. Hey bro, are you okay? Nakangising wika ni Kevin. Tinapunan ko naman to ng matalim na tingin. Alam naman itong wala kong kagana-gana sa ganitong okasyon. Kung babaeng involved, tumawa to sabay tapik sa balikat ko. Just enjoy this night. You can choose with them. Sabay turo sa mga babaeng nagsisayawan sa gitna ng stage. I suggest that woman in red for you. Sabay kagat nito sa ibabang labi. Napabuga ko ng hangin. Itong kaibigan ko dito sa Singapore na super babaero. Ang hilig-hilig. Half foreigner and half Filipino to. CR lang ako, paalam ko dito. Pero bala ko na umuwi nang dahil masyado na nagbibingi ang tenga ko sa ingay sa paligid.
Ite-text ko na lang to para wala na tong magawa pa. Wait, inumin mo muna to. Hindi ka pa masyadong lasing eh. Sabay tawa nito, humugot ako ng buntong hininga bago kinuha ang isang glass sa kamay nito na may lamang alak. Walang reklamong tinungga ko yon ng dire-diretso. Wow! Hiyaw nito, tinapi ko to sa balikat at tumayo na. Binyagan natin yung alaga mo bro, sabay halakhak nito. Napailing na lang ako sa kalokohan nito. Malakas ang loob nitong sumigaw habang papalayo ako at wala namang makakaintindi sa sinabi nito. Kami lang yatang Filipino sa club na to. Napahilot ako sa sentido habang gumagamit ng banyo. Nang makaramdam ako ng pagkahilo, gumalawang pang ako. Walang hiya ka talaga, Kevin. Napalunok ako na maramdaman ng pag-iinit ng buong katawan ko. Sabay-sabay ako napamura. Naghahanap ang katawan ko. Sa pagmamadali kong makaalis sa lugar na yon, hindi ko naisip na pwedeng mailagay si Kevin sa ininom kong alak. At ngayon matinding init ang sumasalakay sa buong katawan ko. Nagmamadali akong lumabas ng club para sana sa loob ng sasakyan ko ilabas ang init ng katawan ko nang may sumalubong sa akin. Hi, handsome! Sabay dikit ng katawan nito sa katawan ko. Hinaplos nito matitipunong katawan ko. Ito yung babaeng nakared kanina sa stage. Lalong dumobling init ng katawan ko nang maalalang sinabi ng kaibigan. At dahil nagwawala ng alaga ko, dahil siya ginawa ng kaibigan ko, mabilis kong hinaklit ang bewang ng babae at nilagmukos ng halik ito. Hindi ko magagawang kontrolin ngayon ang katawan ko. At parang nag-aapoy yun sa init. Mabilis ko tong pinasok sa VIP room, tinulak sa ibabaw ng kama. Nagmamadali kong hinubad ang long sleeves ko at ganoon din ang pants ko. Kita kong palalaki ng mga mata nito na nakatitig sa alaga ko. At dahil siya pinainom sa akin ni Kevin, naangkin ko ang babae. Si Lynn's POV. Makalipas ang maraming buwan. Abalang-abalang lahat, ngayong araw daw uuwi ang anak nila Ma'am Janine na si Sir Draco. Kaya naman halos hindi na kami magkausap-usap ng mga kasambahay at kani-kaniyang ginagawa. Bigla ko napalingon ng bumukas ang pintuan. Are you done? Nakakrus sa magkabilang braso nito sa dibdib nito. Patapos na po, Senyorita Donita. Pinunasan kong pawis sa noo ko. Matagal-tagal na rin ako sa mga tot na kukuha ko na rin ang ibig sabihin ng pananalita nila gamit ang lengguwaheng English. Okay, pagkatapos mo dyan, isunod mong kwarto ko. At saka to tumalikod. Hindi na nito hinintay pang sagot ko. Isang mahabang buntong hiningang nabitawan ko. Nilibot kong paningin. Malinis ng kwarto ni Sir Draco. Pinalitan ko na rin ng kortina, bedsheets at yung sa dalawang una nito. Malinis na rin ang banyo nito. At makintab na rin ang sahig. Nag-spray din ako upang mabango ang buong silid nito. Sinigurado ko ring malinis at maayos ang closet area nito. Ganon din ang library nito. Kaagad akong tinungong kwarto ni Senyorita Donita. Nakahinga ako ng maluwag at wala ito doon. Hindi kasi ako komportable kapag nakikita ang dalawang kambal. Para bang pinagmamasdan ng mga to ang bawat galaw ko. Kaya naman lihim na nanginginig ang mga kamay ko. Laking pasalamat ko nga't wala akong narinig mula sa mga to nang pag-aralin ako ng mommy nila. At dahil masyado na ako matanda para maging elementary pa, kaya naman pina-exam nila ako ng teacher at laking pasalamat ko talaga at nakapasa ako. Masasabi kong hindi naging madali ang lahat. Sobra akong nahirapan sa pagbabasa. Pero dahil sa kabutihan ni Ma'am Janine, binigyan niya ako ng private teacher na magtuturo sa akin. Araw at gabi yata ako nagbasa at pinag-aralan ang mga tinuturo ng teacher ko. Kaya nang dumating ang examinations, labis ang kasiyahan ko na nakapasa ako sa lahat ng exams. Kaya sa susunod na taon ay high school na rin ako sa wakas. Naalala ko pa kung paano ako napaiyak dahil kita kong kasiyahan ni Ma'am Janine para sa akin. Sinasabi ko na nga bang matalino ka si Lynn. Congratulations! Napangiti ako nang maalala kung gaano to ka-proud sa akin. Sa kabila ng hindi ko to magulang, pero parang ganun ito kung itrato ako. Mabait ito at laging nakangiti, maliban nga lang sa dalawang kambal na anak nito. Hindi ko na rin maiwasang kabahan sa isiping baka suplado rin ng anak nitong lalaki. Baka katulad to ng dalawang kambal. Pagkatapos kong maglinis sa kwarto ni Senyorita Donita, sinunod ko naman ang kwarto ng kakambal niya. Napangiwi ako nang makita nagkalat ang maruruming damit nito. Masasabi ko talagang ang kalat ni Senyorita Doreen. Maarte nga to pero ang kalat at ang dumi nito sa kwarto. Kung saan-saan ko nakikita ang ilang gamit nito sa isang sulok. Sandali akong natulala nang makita kung gaano kaabala sa loob ng kusina. Mukhang maraming niluluto. Ganito pala ka-special ang pagdating ni Sir Draco. Nay, o anak, tapos ka na bang maglinis sa kwarto? Nang magkakapatid, tanong itong ngunit nakatutok sa hinahalo nito. Bigla yatang kumulong sikmura ko nang maamoy ang mabangong kaldereta. Opo, Nay. Ano po bang maitutulong ko dito? Luminga-linga to.
Maghiwa ka na lang ng mga sangkap anak at marami pa kaming lulutuin. Kaagad akong tumango, lumapit ako sa mahabang lamesa at doon nagsimulang maghiwa ng mga sangkap. Pansin kong walang imika ng mga kasama ni Nanay Len sa pagluluto. Tahimik lang ang lahat at concentrate sa bawat ginagawa. Manang Len, nandyan na ho sila Doña Janine, wika ni Nanay Maria. Bigla ako napalingon, kasalukuyan ako naghuhugas ng mga pinggan na pinaggamitan kanina sa pagluluto. Pansin kong pinahanda nila Nanay Len ang mga pagkain sa dining area. Magpahinga ka na muna anak, kami nang bahala dito. Sigurado kayo? Oo, sige na, alam kong pagod ka na rin. Tatawagin na lang kita mamaya. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Alam kong ginagawa yun ni Nanay Len at hindi ko naman talaga trabaho sa kusina. Pero dahil hindi ako sanay na walang ginagawa, kaya hinahayaan na rin nila ako ni paminsan-minsan. Patungo na ako sa kwarto namin na marinig kong sitsit ng kung sino. Nagpalingaling ako. Halika. Bakit? Tanong ko sa dalawa. Kita ko mga mata nitong nagniningning. Nakita mo ba? Tanong ni Leste. Kumunat ang noo ko. Sino? Nagkatinginan ng dalawa. Sino pa? Di si Sir Draco natin, wika ni Ella. Natulala ako nang tumili ang dalawa. Napakamot naman ako sa ulo. Hindi pa po mga ate. Bakit po? Inampas naman ako ng mahina ni Ella. Baka ate ka naman? Sabay irap nito. Napangiti naman ako. Kanina pa kami nag-aabang na makita si Sir Draco. Kung alam mo lang kung gaano siya kahot at super gwapo niya. Napaawang ang labi ko nang tumalon-talon pang mga to sa harapan ko. Namumula rin ang mga pisngi ng dalawa. Hoy Celine, natulala ka na. Huwag mo sabing hindi ka malang interesado na makita si Sir Draco. Wika ni Ate Lester. Nakagat kong ibabang labi ko. Bakit po? Dapat ba magka-interes ako? Inosenteng tanong ko. Nang biglang magkatitigan ang dalawa at saka biglang bumuhalit ng tawa pero mahina lang. Bawal kasi nag-uusap kapag nasa oras pa ng trabaho. Sabi ko sa'yo, inosente pa si Celine eh. Wika ni Ella kay ate. Tumingin ang mga to sa akin. Nalaki ang mga mata ko nang hawakan ako ni Ate Lester sa magkabila ang balikat. Sabihin mo nga Celine, nagkaroon ka na ba ng crush? Crush? Ano po yun? Naguguluhan tanong ko. Nalaki ang mga mata nito. Ibig sabihin hindi mo pa nararanasan na magka-crush? Palatak nito. Umiling na lang ako para matapos ng usapan. Ang daldal pa naman ng dalawang ito. Crush is paghanga, sometimes lumalala. Ibig sabihin kapag nakakita ka ng gwapo at bigla mong nagustuhan, bigla ka nalang mapapangiti at kikiligin. Wika naman ni Ella. Napangiwi ako na hindi man lang yun sumagi sa isipan ko. Wala sa isip ko mga ganong bagay. Hindi ko alam ang mga yan sabay kamot sa batok ko. Bigla yata ako nakaramdam ng pagod sa mga pinagsasabi ng mga ito. Natatawa naman ang dalawa. Hindi makapaniwala. Kapag naranasan mo ng mga ito, tsak na isang puso mo, sasabog sa kabog, wika ni Ate Lester. Sabay turo sa parte ng puso ko. Natawa naman si Ella. Sasabog talaga? Pinalingan ako nito. Ganito kasi yung Celine, ang ibig sabihin ng crush yung kapag nakakita ka ng lalaki at bigla mong nagustuhan. Tipong kapag nakita mo siya, bigla ka nalang sisigla. Bigla kang mapapangiti. Kinikilig at higit sa lahat, lumalakas ang tibok ng puso mo. Lumalakas din ang kabog ng dibdib mo. Kuminsan nga nakakataranta pa, sabay tawa nito ng mahina. At ito pa, malalaman mong crush mo siya o gusto mo na siya kapag hindi na normal ang tibok ng puso mo. Tipong natataranta ka kapag nakikita mo siya. Tipong hindi mo siya matitigan sa mga mata. Tipong nahihiya ka. At higit sa lahat, mararamdaman mong pag-iinit ng mukha mo kapag tinitigan ka niya. Sandali ako napapikit ng tumili ang dalawa para sila lang ang kinikilig sa mga sinasabi nila. Okay po, bumitaw ang mga to ng buntong hininga. Napaka-inosente mo pa nga, palatak ni Ate Lester. Kapag nakita mo si Sir Draco, pakaramdam mong puso mo. At kapag isa sa mga sinabi namin ang nangyari sa'yo, ibig sabihin crush mo na rin. Ate, wag na po nating pag-usapan yan. Bigla akong nabahala, lumingaling ako sa paligid. Baka may makarinig, nakakahiya. Hindi po yan mangyayari. Wala po sa isip kong mga bagay na yan. Kaagad din ako nagpaalam sa mga ito na hindi ko naisip na magkakagusto kahit na kanino. Hindi talaga yung sumagi sa isip ko. Tanging nasa isip ko ay makapagtapos sa pag-aaral at maging maayos ang trabaho ko sa mga De Silva. Malaki ang utang na loob ko kay Ma'am Janine at hindi ko sasayangin ang bagay na yun. Lalo na't may ipinangako pa si Ma'am Janine sa akin na once na makapagtapos ako ng pag-aaral ay sa mismong kumpanya ng mga ito ako ipapasok. Isang bagay ang hindi nawala sa puso't isip ko. Ang sabihin nito na parang pamilya na rin ang turing nito sa akin. Wag ko lang daw itong bibiguin
At yun na yung makapagtapos ako, madalas yata akong umiiyak dahil sa pasasalamat. Hindi na ako makapagtago ng ganito kabait na tao, lalo na't hindi ko man lang kadugo. Samantalang inakalang mga magulang, hindi ko man lang naramdaman ng pagmamahal ng mga ito kahit na minsan. At yun ang paminsan-minsan nagpapaiyak sa akin sa tuwing sumasapit ng hating gabi. Lihim akong umiiyak at nangungulila. Umaasa na makikita kong totoong pamilya ko balang araw. At ito rin ang isa sa pinakadahilan kung bakit porsigido ako makapagtapos ng pag-aaral dahil plano kong hanapin sila. Alam kong walang imposible sa taong may paninindigan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.